Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kaagapay at maligayang pagbabalik po sa aking munting channel, ang Kaagapay Mark. Please subscribe po and follow nyo po ako sa aking Facebook page, Kaagapay Mark din po. Ayan, bali ngayong araw mga kaagapay, maulan yung panahon natin at may bibisitahin tayong muli. Kung natatandaan nyo po si Nathan, yung batang labas ang bituka. Puntahan po natin siya ngayon at kamustahin. Nakakatuwa naman itong bata na ito. Kahit may ganun siyang sitwasyon ay nakakapag-aral pa din siya. Talagang bantayan nga lang po dahil dun sa kondisyon niya. Yan, mega love shoutout nga po pala kay Sir Marshall Eugenio ng USA. Yan, maraming salamat po sir sa lahat po ng tulong ninyo para kay Nathan. God bless you always po at ingat po kayo palagi. Yan, dito na tayo sa sa Danawan. Sa Danawan po kasi ito, sa Palayan din, yung bahay nila Ate Marilyn, nanay ni Nathan. Ayan. Maulan ng panahon. Sana nandito na yung sila Nathan. Ay, nakikita ko na si Nathan. Ayun. Ayun po yung nasa tiyan niya. Oh. Yung tinatawag nilang colostomy. Para kapag dumumi yung bata, dyan siya, dun sa bag, napupunta yung kanyang dumi. Hello Nathan! Bless, bait nitong batang ito. Kamusta? Nag-school ka? Opo. O, kamusta? Naulanan ka, hindi man? Opo. O, tara pa, tuloy tayo din. Andiyan si mama mo? Opo. Okay. Kakarating nyo lang din, Nathan? O, tuloy na ako ha. Tuloy na tayo sa kanila mga kaagapay. Tao po. Andiyan po si Ate Marilyn? Okay. Agad nila, oh. Ate Marilyn, kamusta po? Okay lang po. Kakauwi lang Opo. Pasado alas 4 na po kasi labasan ng mga bata sa school. O, kamusta ang school mo, Nathan? Okay lang po. Ha? Okay lang. Okay lang? Hindi ka naman inatake ng sakit mo ng tiyan? Hindi man? Ay, thank you. Asan si mister mo? Ay, nagtatrabaho. Tatrabaho? Layo? Anong trabaho niya po ngayon? Construction po. Kung ano-ano na lang Pero madalas nasa construction siya. Opo. Kasi sa umulang po din na may po ay pinuntrata yung kaibigan sa Panginoon. Okay. Buti nga hindi nababukante asawa mo. Masipag Ay, nung nakaraan po, halos 2 linggo. Ay, dyan mo daw po ito. Yung mic, ipit mo lang po. Halos 2 linggo po. Nawala. Nawalan trabaho. Opo, kasi po may nagkasakit po siya. Sinakit ng tiyan. Sumakit din ang tiyan. Parang lula. Tapos Ano yung sa Tagalog yun? Nahilo. Nahilo? Opo. Grade 3 na si Nathan, Grade 3 po. Okay. Pero yung mukha niya, ang aliwalas na mukha niya, kung titignan mo siya, para siya yung batang kala mo walang problema. Sinumpong po siya nung nakaraang Biyernes po. Nagsuruka na naman siya. Suruka. Ano nakain yung bawal? Nabigla lang po yata siya sa kain. Yung bilis-bilis po siya. Okay. Hindi yata natunawan agad. Yun ang problema. Bawal di madali yung pagkain. Bawal yung mga... Dapat yung tunaw talaga po. Nguyang-nguya po baga. Kamusta yung colostomy niya? May natira pa? Kakabili ko lang po ngayon. Kakadating pa lang nun. Yung order Ubus mo? yung 1-3. Ubus na lang yung 1-3. Kasi po mga mga 3 piraso po ay 5 piraso na order na po ako ay matagal man po magdating. Nag-a-advance ka? Opo. Okay. Kasi po walang gagamitin ay. Pero ngayon, nakikita ko siya. Nagtatakbo ka sa school, Nathan, di man? Kaunti lang. Ano mo, kaunti lang. Kaunti lang. Talagang naman siya, Opo. Desidido siya makapag-aral. Hindi siya yung
ibang bata na kapag may karamdaman, hindi na rin pumapasok siya. Desidido siya. Yun nga po ang kinahagas namin yung asawa ko po. Bakit? Na baka po kasi bulihin, kasi po ganyan. Ay, sa awa ng Diyos po, ano man po, mababait naman po yung kaklase niya po. Wala man po ganyan. Lalo ngayon sa naririnig natin sa mga balita. Kaya nga, Grabe. Sa totoo lang mga kaagapay, yung mga nangyayaring balita ngayon, karamihan sa school nangyayari. yung pinapatay. May iba ring, ay Diyos ko, ngayon ko. Ano na nangyari sa wala nang takot yung mga kabataan ngayon. Kalap na po, baga masyado. Kahit sa ibang lugar, sa Manila, siya na din, uso na din ang patayan. Ultimo yung teacher binugbog, nabalitaan mo yun? Opo. Yung teacher na binugbog ng mga estudyante, magkapatid. Talagang iba na talaga yung panahon ngayon. Alam na rin nila yung mga batas. Alam nilang hindi sila makukulong. Kasi minor pa lang sila. Lakas ng loob nila. Talagang iba yung kabataan ngayon sa kabataan natin. Opo. Kasi hindi pa man po baga uso yung cellphone. Oo. Laro pa lang. Saka mas mga bata noon, mas marespeto. Kumbaga, hindi ko naman nilalahat. Mas ang mga kabataan noon na mga nakaranas ng palo ng guro. Tapos ngayon po kasi bawal. Bawal na po magpalo. Pag pinalo ka, reklamo ka ng magulang pinalo mo. Masama pa doon pag natanggal yung teacher. Medyo mahigpit nitong mga kabataan natin. Kaya lang, ang disadvantage naman sa ngayon, yun nga, yung marami ng batang pilosopo na din. Sagot na nga sa magulang. Kasi ang teacher, pangalawang magulang natin yan pag nasa paaralan na tayo. Anong kinain mo kanina, Nathan? Anong baon mo? Ang gabaw mo. Kain po ako sa biscuit. Kain ka ng biskwit? Opo. Nagsalo-salo po baga sila sa school. Yung budol fight po baga. Yung tanghalian. Okay. Yung Meron parang din sa yun sa school. nutrition month. Nutrition month ngayon. Nagkain sila. Kaya alam ko Nagkain kasali, sila. kasali kasi ako sa PTA. Ako, Vice President. Kaya medyo alam ko din. First time ko mag-Vice President. Ayan. Pero maigi yun, magandang programa yun ng gobyerno sa ngayon sa mga estudyante. Paano yun, Ate Marilyn? Ang goal kasi natin kay Nathan, sana maoperahan siya. Kaya lang sa Naga yun. Pero may nabalitaan ako, napanood ko balita, meron ng halfway home doon. Meron na po. Meron ka na matutuluyan kung sakali. Kaya lang, ang problema mo doon, gastusin. Kaya yun, hindi naman din kasi yung sapat ng kita ng asawa mo. Talaga, kulang pa po. Anong inaantay mo na lang yung message? Oo, kasi wala nga po nagme-message. Sabi po nung nasa Naga po na nagpapa-check up din po dun, sabi daw, kulitin daw, balik-balik. Ang layo man nga po yung kita ng asawa ko, napapapunta lang po dyan. Tapos yung araw-araw na gastusin po, nag-i-school pa nga po siya. Yung pamasahe talaga. Saktuhan lang po. Hindi man po kami napamasahe at nakabike. Ay, pag galing kayo sa school. Opo, bike lang. Malapit man lang po, dyan lang po baga sa FW. Oo. FW lang po. Pero ang goal kasi natin kay Nathan, sana maoperahan siya. Ako nahihirapan sa sitwasyon ng bata. Kahit naman ikaw magulang, ramdam mo man din. At ikaw hindi pwedeng mawalay sa tabi niya. Talaga po. Kasi kung ano man mangyari kay Nathan. Nakahagas talaga po ako pag inaabot siya ay namumutla. Tapos napawis na yung bilog-bilog. Malamig, dyan, parang malamig na pawis. Kala mong nausog, pero hindi man po. Yun talaga. Hindi rin makapaghanap buhay si Ate Marilyn kasi nga gawa po nung anak niya itong si Nathan, may problema sa bituka. Sana sa soon, nag-try ka na ba maglapit sa mga gobyerno, yung mga libreng service? Hindi pa po. Ang naglilapitan ko lang po dyan, yung sa pag
Ano po, yung sinugod namin po siya nung February, yung sa gamot nga po na kulang 5,000 po. Diyan sa Kapitolyo, doon nga sa DSWD nga po, hindi nga po ako nakakuha at mali daw po yung sa medical certificate po. Dapat daw po outpatient. Inpatient po yung nakalagay. Sabi man po nung doktor doon, na pinapabago ko, sabi niya, inpatient niya kasi nga na-confine. Pag outpatient daw, hindi na-confine. Yun ang mahirap sa DSWD. May isang Kaya letra hindi ka lang ako. mali. Opo. May isang letra ka lang mali. Hindi ka talaga Hindi natatanggapin. Wala tayong magagawa kasi ano nila yun, patakaran nila. Nahisikip. Ganito sana, kung ako nga lang maraming oras kahit servicean na kita, mag-service ba na makalapit tayo ng tulong sa governor's office, at matignan ulit si Nathan kasi kailangan mo makausap yung doktor niya, kasi schedule pa yan pag Opo. opera. Yun nga lang, may hinto muna siya kasi siyempre Sinabi ko man na po yun sa dun sa teacher niya po. Sabi ko, ma'am, in case po kung ma-operan, pwede pong mag-module. Sabi, kanya, valid naman po ang reason mo. module. Opo, module. Para hindi lang po bagama. Pwede man daw po yun. Valid man daw po yun. At mag-opera nga po. Yan din yung pinaka-pangarap ko kay Nathan. Makita ko siyang normal na. Wala na siyang iniintindi na nilalagay pa sa tiyan niya. Kahit naman ikaw bilang magulang, ipagpalagay na lang natin na ikaw na sa sitwasyon ng anak mo. Lahat naman gagawin ng magulang, siyempre maalwan man yung buhay ng bata. May hiling pati ng kapatid, Siya nga po. Ayaw pa man po namin. Kasi po mawawala na sa kanyang namin. focus. Anong sinasabi niyo pag halimbawa nagaganyan siya sa Hindi, inyo? sabi ko sa kanya, sige ka ako, magkakakapatid ka, wala na sa'yong mabantay. Nga kita maasikaso. Ayaw, maya sabi na, hindi na muna mama. Tsaka na lang daw. Kaya lang, pag ganyan na, halimbawa, ma-schedule na, ay, kailangan mo nang lakarin, kanino may iwan si Nathan? Pag, Halimbawa, naglakad-lakad ka na ng mga kailangan. In case edi, lang na, no choice yung asawa ko, matigil siya. Or sa amalakad. oo, Ano na lang po. ganun ang mangyayari. Opo. Talaga may isa talaga magsasakripisyo. Kasi naawa ako dito kay Nathan. Buti nga masigla siya, kahit ganyan siya. Paano naman yan yung hanap buhay ng Kaya asawa nga mo? po ay, Pagkain niyo. Talagang, wala ba siyang lola na, lola o lolo? meron man po, matanda man na po. And tapos yung Saka hindi niya, yung mama ko man po kasi man po, nahingal man na po iyon kapag malakad siya dyan. Hingal na po. kasi Nathan, nung huling usap namin, pangarap niya daw maoperahan. Kaya lang, problema din budget. Kasi siyempre, hindi pwedeng wala kayong kakainin. Kapag inumpisahan na yung paglakad-lakad ba ng mga kailangan, mapunta pa ng Naga, magastos, nasa magkano ang pamasahe papunta Naga? Sa Banyata po ay 200 ang 200 isa. po. Ang isa po. Kailangan pati pag naglakad ka, kumpleto na ang dadalhin mo, requirements mo. Kompleto na po talaga. Kasi hindi pwede yung, ang hirap ng pabalik-balik. Magastos sa pamasahe, siyempre, pagkain mo pa. Sanay man ito magbiyahe si Nathan. Kailangan kasama mo siya, di ba? Opo, kasama po siya. Kasi po siya ang check upin. Pag hindi ka man po aanuhin dun. Parang po pa Martes doon. Tapos, mga 12 sila napalista ng pangalan. Parang half Halimbawa, day lang po, half day. halimbawa, di ba may halfway home na doon, pwede na kayo matulog doon? Opo. Ang hospital naman ngayon, nagsisiro billing na. Siya po. Opo. Ma. Yun nga ang problema lang po nga namin. Yung in case po, baga wala kaming pera, nahawak. Tapos na-confine na po siya. Yung bibili nga po minsan ng gamot sa labas. Sa labas. Oo, yun pa pala. Yun po. Naalala ko, may napanood akong balita.
yung mga gamot sa pharmacy sa hospital, hindi minsan available. Opo, kaya sa labas ka po pinapabili. Oo. Nung una nga po niyang opera ay nasa 800 yata po yun. Doon yung asawa ko nakakuha po sa NICC yata, yun sa Naga din. Mm. Private, 800. Kasi sa may mga pharmacy po dyan, wala. Yung unang gamit ng inoperahan siya. Opo. Parang pulbos po yun. Mm. 800. Eh, ano Nathan, gusto mo na talaga maoperahan? Kaya lang, wala pa tayong budget. Hintay lang. Hindi, pero may bibigay ako sa Ate Marilyn, ha? Ito kaya, siguro, itong budget na ito, tingin mo, nakakapunta ka na sa Naga? O ano? Ipapaalam ko po si Nathan. I-excuse mo na lang siya. Opo, mapacheck up po kami. Oo, 3,000 ito, ha? Kasi, 3,000. magaling ito magbilang si Nathan. Ayan, sa Martes po, mapa-excuse po. Sa Martes. Opo, Papacheck Martes. up kami. Oo, para hindi ka na rin nahihirapan. Maaga na lang po kami. Tapos tatanungin na lang namin po kung ano. Tatanungin namin kung bakit hindi pa kami tinatawagan po. Sabi kasi sa amin po, tatawagan kami ay. Yun na mahirap minsan. Eh. Kaya nga po. Parang sa interview lang yan, pag nagtatrabaho ka, Hindi tatawagan na lang. Oo. Kasi sabi nung nakausap namin kung nagpapacheck up doon, baka daw natabo na. Ayun, isa pa yun sa problema. O sa Martes, mapunta kayo doon. Para, Ay, kakausapin ko muna pala yung asawa ko po. isang araw man lang yun eh. Tapos balikan man lang po yun. Pag wala Balikan pang lang. schedule, balikan po. Sikapin mo din, ano? Oh, sige. Na sana. Opo. Update ko po kay Kuya. Ramdam ko naman sa'yo yung hirap din eh. Siyempre, Tapos, imbis na ipapahinga mo na, maaga ko nga po siya ginigising, alas 4, nagkakape na po kami. Kasi po, mapalit pa nga po sa kanya, mga 5:30. Ayan, pinapalitan ko na po siya. Nakaligo na po siya, pinapalitan ko na po siya. Kaya puyat man din po baga. kuya to. Para ka rin nag-aalaga ng baby na, ano ba, newborn, ano. Sabi nga nung asawa ko kanina, bakit anong oras pa lang ginigising mo? Sabi ko, 4:50 na ka ako. Kahirap-hirap ka akong palitan baga. Hindi man madali ka akong palitan. Mabalikan kayo pamasahe, ma-update lang kayo, ano. Apo. Tapos, siguro, pag mabisita ako dito sa'yo, makamusta po, ano. May mga ano na po sa yung sa biopsy niya, dala ko man po. Tapos yung pinaano sa kanya. Yung ginawa nga sa kanya, yung sa 5,000 po na gamot na andyan man po, papakita ko na lang po. Nare-reimburse ba yun sa DSWD, yung mga binili mo sa labas na gamot? Parang alam ko meron. Kaya lang, ang daming kailangan. Ang dami nga, yun nga ang ayaw nung asawa ko ay, yung ang dami pa nga pong kailangan na gawin. Kagaya po nung pinakauna, ang dami pong binili namin ng gamot sa labas. Sabi ipunin lang. Hindi man na po yung asawa ko na asikaso at na po. Ang dami pa daw hinihingi kung ano pang kailangan. Medical certificate, valid ID, tapos medical certificate ng anak mo. Basta magkamali kaya isang letra dyan. Hindi na talaga po. Hindi na siya Yun valid. nga po. Hindi, wala man tayo magawa kasi Yun man po talaga ang patakaran. Patakaran nila. Danas ko kasi yan maglakad-lakad sa DSWD. Kahit nakapagod magpabalik-balik, siyempre. Kaya lang kung wala naman tayong ibang paghugutan ng panggastos, talagang doon naasa, ano. O Nathan, mapacheck up daw kayo sa Martes. Masaya ka na? Galingan mo pag naoperahan ka na, maging maging brave ka, ano. Para at least kahit pa paano. Nakakabasa po ako sa English. Nakakabasa ka na sa English. Very good. Talino nitong anak mo, ano. Magalang pati. Nandiyan pa lang ako sa may danawan, nakaabang na siya sa pinto. Sabi nga may bisita ka, sabi ko, wala, sabi ka ako ni Kuya Mark ay
Hindi man na siya makakapunta. Sabi ko kasi alas 4, nasa bahay na daw. Wala kasi yung isa kong pinuntahan, sabi ko madiretso na ako dito. Sakto naman, kakauwi pa lang po. Sa mga nanonood po, nananawagan po ako na baka po pwedeng mahingi ng kahit konting tulong po para sa panggastos ng anak ko po. Tapos sa pagpa-check up po namin sa Naga. At kapos talaga po kami. Hindi po kaya ng budget. Sa colostomy pa lang po. Sakto lang po ang gastos sa asawa ko po. Yung kita po. Sana po may makapansin po, matulungan po kami sa pang-araw-araw na gastos. Tapos sa pagpapunta namin po sa Martes sa BMC po, pagpa-check up po. Salamat po. So, may message ka kay Sir Marcial sa nagbigay sa iyo niyan. Salamat po sa iyo. Pray lang lagi ha, nagpipray ka lagi. Nathan, anong pinagdadasal mo palagi? Anong pinipray mo kay Lord palagi? Sana maoperahan ka na sa lalong madaling panahon. Para hindi ka na nahihirapan. Hindi na rin nahihirapan si mama at papa mo. Para makagawa na ng pangalawang kapatid. Biro lang. Kahit sino naman, nag-iisang anak, gusto ng kapatid. Parang ganyan din yung anak ko. Nung panganay ko. Unexpected din may dumating sa amin. Yan. Tuwang-tuwa. Baby, oo. Kaya, iba din sa pakiramdam bilang anak na panganay. Magkaroon ng kapatid. Kasi hindi naman habang buhay. Kasama mo sila, magkakapamilya din yan. Pero wala pa naman sa isip mo. Na ma'am. Magka-baby ulit. Meron na sana po. Kaso, hindi pa talaga po. Siya muna po. Focus muna po kami dyan. Sa isa. Oo, tama yan. Mapunta na si Kuya Mark Nathan, ha? Tabi mo na yung pera mo, ha? Pray lang palagi, ha? Okay, very good. Una na ako, Ate Marilyn, Sige ha? po. Salamat Kuya Mark. Salamat po.